Hello guys, hello mga kababayan, especially sa mga fans ni Mercy Sunot. Alam naman natin kung anong nangyari sa ating biggest idol na si Mercy Sunot, 'di ba? And of course, grabe talaga yung naiwan niyang memory sa atin kasi nga super legend talaga si Mercy, as in sobra. Yung music nila sa 90s talagang nakakagaan ng loob kasi nakakakanta din tayo. So of course, nami-miss naman talaga natin siya. And I don't even know if I have to share this or not, but I feel like I just wanna share this. So may sasabihin ako sa inyo na konti lang na mga tao ang nakakaalam nito. Ako kasi mga kababayan, may ability akong nakaka-feel ng energy sa isang tao at saka sa patay. So nakaka-feel ako ng kaluluwa ng isang tao only if kung kinokontak nila ako or ikukontak ko sila. Kagaya na lang ng nangyari sa uncle kong mangingisda na lumalaot sa September 12 tapos supposedly uuwi na sana siya the next day. Since nalaman ko na nawala siya, na-feel ko pa talaga yung energy niya na buhay siya. At may time nga din na nakikipag-usap siya sa akin na kailangan talaga niya ng tulong kasi he really wants to go home. But eventually, hindi ko na na-feel yung energy niya, pero ayaw ko na lang yung itapik ngayon kasi that's a different topic. Let's talk about Mercy instead. So 3 nights ago, I was in the middle of meditation. And during my meditation, suddenly parang may nag-ano sa akin, parang may nag-energy na naka-push sa akin na, listen to Mercy Sunot's song. So yun, inopen ko yung TikTok ko, nakikinig ako sa sa mga music niya. At saka suddenly, na-feel ko na pupunta daw ako sa Spotify para makinig ako sa whole album nila ng Aegis. And after 3 songs na narinig ko sa album nila, something happened to my body na nag-vibrate talaga yung body ko non-stop. Sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Bakit in the middle of my meditation, parang it wants me to listen certain song at this, tapos ito ang nangyari, yung katawan ko talaga guys, from my head down to my feet, nag-vibrate talaga siya guys. And for some reason, para bang nag-astral project ako. Kung hindi nyo alam yung anong astral project, it means na yung spirit mo ay parang lalabas yan sa katawan mo. So akala ko right away na ang kaluluwa ko ang lumabas sa katawan ko. And eventually, na-realize ko na yung energy na na-feel ko hindi pala galing sa akin. Kung hindi, kay Mercy Sunot pala. Silbi, naka-feel ko na yung kaluluwa niya. So sabi ko sa sarili ko, ba't ako napili ni Mercy Sunot na ma-feel ko yung energy niya? Parang ang nangyari kasi, pinakita ako ni Mercy kung saan na siya ngayon, kung saan na yung spirit niya, ano na ang kahimtang or lagay ng spirit niya sa other world. So parang ganyan yung pinakita niya sa akin. So nung na-feel ko na nasaan siya, na-realize ko na nandun siya sa isang lugar na super duper dark talaga. Pero na-realize ko na kahit na super duper na dark talaga siya yung pinupuntahan niya or napuntahan niya, ang surrounding area is full of amazing colors. They're all blinking. At parang may narinig akong voice na siguro galing sa kanya yun, na parang ang message niya na, I'm in a better place. I'm in an amazing place where she's very happy. She is very satisfied with her life. It's like, ang nangyari kasi sa kanya, parang it was meant to be na mawala na talaga siya. Kasi ang purpose pala niya sa life dito sa Philippines is to basically give us music, entertain us Filipino and the world at the same time. Then again, her time was up because of course, her contract was done. It's time for her to go back of where she's coming from. So para bang na-possess niya yung katawan ko na imbis na siya yung makakita or parang pinapakita niya sa akin kung ano ang nakita niya or kung nasaan na siya ngayon. And as far as I know, she's not suffering. She has no regrets. In fact, she is very happy where she is right now. So yan lang ang masasabi ko guys. Hindi ko intensyon na kinukontak ko yung kaluluwa niya. In fact, siya yung nag-contact sa akin. Ako yung pinapakita niya. Ewan ko kung bakit. Siguro pariha kaming Bisaya, pariho kami ng syudad sa Cagayan de Oro City. And siguro mag-ask kayo kung may nasabi ba siya. Ang masasabi ko lang talaga is,
Wala naman siyang sinabi, para bang pinakita lang niya sa akin kung saan na siya ngayon. So, she's in a better place now. At aware naman talaga siya na marami talaga ang nagluluksa sa kanya, or of course, especially the family, right? And of course, I want to say condolence to the family, and I just want you to know that the lead singer, your sister, is in a better place now. And in a way, Mercy Sunot is very lucky because she doesn't have to experience the things that we will experience in the near future. And that's all I have to say.